Hello sa lahat. Ako si Dr. Maria Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa, lihim na kalaban ng kidney, ang mga pakaing nakaimbak sa ref na hindi mo akalain. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ang mapakaing niluto mo mismo at inimba sa ref para unti-unting kainin ay mas nakakasama sa iyong bato kaysa sa mga processed food na madalas nating iniiwasan? Buwang buhay natin. Alam nating hindi maganda sa kalusugan ang mga processed meat tulad ng ham o hotdog. Kaya naman, marami sa atin ang mas pinipiling magluto sa bahay, maglutong marami, at itago sa ref para sa ilang araw na pagkain. Sa pag-akalang nakakatipid at mas ligtas ito ay isang napakapopular na gawi, lalo na sa mga nasa edad at matatanda. Dahil kapag tayo mismo ang ginagahanday ng ating pagkain, mas panatagi tayo sa kalidad at nutrisyon nito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi napapansin ng lahat. Kapag bata pa ang katawan, epektibo ang kakayahang ma-metabolize at maalis ng toxins kaya ang pakaing inimba ay maring hindi maadulo ng malinaw na problema. Ngunit habang tumatanda, lalo na kapag nagsimulang humina ang kidney function, nagbabago rin ang paraan ng pagproseso ng katawan sa mga pagkain ito. Ang ilang pagkain na inimba sa ref at ininit ng paulit-ulit ay maaring magkaroon ng pagbabago sa komposisyon na lumilihan ng nga elemento na hindi nakakabuti kung regular na ginagamit. Ang mga pagbabagong ito ay hindi madaling makita ng mata at walang malinaw na amoy o lasa, kaya madalas itong napapabayaan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang nakakabahala ay ang bato ay isang tahimik na organ na hindi nabibigay ngang malinaw na senyales sa simula. Kaya, marami pa rin ang nakpapatuloy sa kanilang dating gawi sa pagkain nang hindi namamalayan na ang katawan ay mas nagtatrabaho upang iproseso ang bawat kinakain natin. Subukan mong alalahanin. Madalas ka bang kumain ng mapakain na inimba makdamak o ilang araw sa ref? Ito ay isang simpleng tanong nungit makakatulong ito sa atin na surin ang sarili nating mga gawi. Sa katunayan, ang mga nutritional literature ay nabanggit na ang hindi tamang pag-iembak at paggamit ng pagkain ay maaring makaapekto sa kalusugan sa mahabang panahon. Gayunpaman, dahil sa limitadong oras ng konsultasyon, hindi laging naipapaliwanag ng buo ang impormasyong ito sa bawat tao. Kaya, ang pag-unawa at pagbabago mula mismo sa ating kusina ay nagiging lubhang mahalaga. Dahil ang pag-iwas ay mas simple at mas madali kaysa sa pagharap sa problema kapag mayroon ng katawan. Sa nilalaman ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong pamilya na pagkain nangangailangan ng espesyal na pag-ingat kapag inimba sa ref. Kasama nito ang mga simpleng prinsipyo upang mas ligtas ninyong magamit ang pagkain. Subukan mong manood hanggang sa huli dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong ngagawi sa pagkain, kundi makakatulong din na protektahan ang kalusugan ng iyong buong pamilya. Minsan, ang nga bagay na tila napakaliit sa pang-araw-araw na pamumuhay ay lumilihangang malaking pakakaiba sa kalusugan sa mahabang panahon. Kaya, mangyaring maglaan ng oras upang makinig ng buo. Sino ang nakakaalam simula ngayong araw ay maari kang magsimula ng isang maliit na pagbabago ngunit magdudulot ng kapayapaan ng isip at kaginhawaan sa iyong katawan sa paglipas ng panahon. Unang bahagi. Mga limitasyon ng klinikal na medisina at resita mula sa kamalayan upang protektahan ang 70% ng kidney function. Marami sa inyo ang nakaranas na ng pamilyar na pakiramdam kapag bumibisita sa ospital para sa kidney check-up. Mahabang oras ng paghihintay, ngunit kapag pumasok ka sa examining room, ang oras ng pag-usap sa doktor ay limitado lamang sa ilang minuto. Sa maikling oras na iyon, mayroon bang sapat na pakakataon upang tanungin ka kung ano ang kinain mo kagabi? Kung ilang beses ininit ang pagkain sa ref? O kung paano tahimik na nakakaapekto ang iyong pang-araw-araw na gawi sa iyong bato? Ang sagot, kung titingnan natin ang realidad, ay napakahirap mangyari.
Ang modernong sistema ng kalusugan ngayon, gaano man ito ka-advance, ay pangunahing nakatuon sa paggamot ng sakit kapag ito ay malinaw ng lumitaw, kapag ang ma-indicator ay lumampas na sa mapanganib na antas, at kapag ang katawan ay nabigay na nga matinding senyalas ang babala. Hindi ito mali, ngunit ito ay nasa yukto lamang ang firefighting at hindi sa yuktong prevention mula sa ugat. Gusto kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang katotohanan. Ang bato ay may mataas na kakayahang magtiis, at dahil dito, ito ang nagiging organ na pinakamadalas na napapabayaan. Sa maraming kaso, kapag nagsimula kang makaramdam ng abnormalidad, ang kidney function ay talagang bumaba na ng malaki, marahil higit sa 70%. Sa puntong iyon, kinakailangan ng agresibong interbensyon ng gamot at maging ang nga pamamaraan tulad ng regular na dialysis. Ngunit ang nakakalungkot ay kapag dumating na sa yuktong ito, halos buhay na lang ang kaya nating mapanatili at hindi na may babalik ang ganap na pagaling tulad ng dati. Kaya naman, madalas kong sinasabi sa aking mga pasyenteng matatanda na ang ospital ang tagapagligtas, ngunit ang kusina ang nagpapasya sa kapalaran ngang kalusugan. Ang isang maaliwalas na kusina, kung saan pinipili mo ang bawat pagkain at bawat paraan ng pagluluto, ay ang iyong unang klinika at ang iyong pinakamatapat na personal na doktor. Hindi ako narito para magreseta sa iyo ngang mamahaling gamot, hindi rin ako nagpapayo na sumunod sa mga komplikadong pagsusuri. Ang gusto kong iparating ay isang bagay na tila napaka-simple ngunit napakalalim. Iyon ay ang kamalayan. Kapag nagbago ang kamalayan, magbabago ang pag-ugali. At kapag nagbago ang pag-ugali, paulit-ulit araw-araw, ang iyong kalusugan ay magbabago sa isang positibong direksyon. Subukan mong pagnilayan, ang sakit ay bihira lamang lumitaw nang biglaan, ito ay resulta ngang daan-daan, libu-libong malili na gawin na naipon sa paglipas ng panahon, isang mangkong sabaw na inimba magdamag, isang pagkain na ininit ng paulit-ulit, isang gawin na inakalang nakakatipid ngunit hindi sinasadya, ay nagbibigay daan sa pagdami ng bakterya at biochemical na pagbabago. Ang maliliit na bagay na iyon, kung paulit-ulit araw-araw, ay parang mapata ng tubig na tahimik na lumulukop sa bato, dahan-dahang nakakasira sa maslang filtering membrane ng bato nang hindi mo nalalaman. Sa siyentipikong pananaw, kapag ang pagkain ay inimba at ginagamit ng hindi wasto, ang mga compound nito ay maring magbago na lumilihangang mapanganib na byproducts na nagpapataas ng pasaninsa proseso ngang pagsalangang bato. Ngunit sa pananaw ngang pilosopya ngang buhay, mas malalim ang kahulugan nito. Ang paraan ngang pagtrato natin sa ating pagkain ay ang paraan din ng pagtrato natin sa ating katawan. Kaya, ang reseta na gusto kong ibigay sa inyo ay wala sa mga tableta na ibinebenta sa butika, kundi nasa araw-araw na pagiging alisto. Iyon ay kapag huminto ka sandali bago kumain. Nagtatanong tungkol sa pinakmulan at paghahanda ang pagkain? At pinipili ang talagang mabuti para sa iyong katawan sa halip na ang maginhawa o matipid sa simula? Ang isang maliit na pagbabago sa kamalayan ngayon ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang malaking gastos sa medikal sa hinaharap. Ngunit higit sa lahat, makakatulong ito sa iyo na mapanatili ang pinakamahalagang bagay sa pagtanda, kalayaan, kasarinlan, at kagalakan sa pang-araw-araw na pamumuhay. At mula rito, gusto kong anyayahan kayong samahan ako sa mas malalim na pagtalakay sa isang napaka-praktikal ngunit madalas na napapabaya ang issue, ang nga pamilyar na pagkain sa ref na sa tingin natin ay ligtas, ay tahimik bang nagiging tagasira nga ating bato? Ikalawang bahagi, ang mekanismo ng pagsala ng bato at ang panganib ng pag-ipon ng toxin.
Bago tayo lumalim sa bawat partikular na uri ngang pagkain, gusto kong huminto kayo sandali upang lubos na maunawaan ang isang pangunahing prinsipyo ng katawan. Noong unang panahon, ang sakit ay kadalasang nakmumula sa kakulangan, ngunit sa modernong lipunan ngayon, lalo na sa sakit sa bato, ang problema ay hindi na kakulangan kundi labis na dami at maling paraan. Mas marami tayong kinakain, mas sari-sari, ngunit kulang sa kaalaman kung paano pumili at mag-imbak ng pagkain. At iyon ang tahimik na lumikha ng isang nakakalason na kapaligiran para sa katawan. Araw-araw, milyon-milyong metabolic reactions ang nagaganap sa loob ng iyong katawan. Ang nga reaksyong ito ay lumilihang nga basura at dumi na kailangang alisin. Kasabay nito, ang iyong kinakain ay nagdadala rin ng napakaraming iba't ibang sangkap, mula sa nutrients hanggang sa hindi gustong compounds. Ang lahat ng iyon ay sa huli ay nagtatakbo sa isang lugar upang maproseso ang iyong nga bato. Ang ating nga bato ay hindi lamang isang organ kundi isang pinakamataas na uri ngang masalang biological filtration system. Sa loob nito ay may humigit kumulang sa 2 milyong maliliit na filtering units na tinatawag na glomeruli. Ang maistrukturang ito ay napakalambot na kahit isang malit na pagbabago sa internal environment ay maring magdulot ng pinsala. Ngunit kasabay nito, kailangan nilang magtrabaho ng tuloy-tuloy ng walang pahinga upang panatilihing malinis ang iyong daloy ng dugo. Kapag gumagamit ka ng sariwaan malinis na pagkain na malapit sa kalikasan, ang bato ay gumagana ng madali tulad ng isang tahimik na ilog. Ngunit kapag ang pagkain ay binago dahil sa hindi tamang pag-imbak, matagal na nakaimba sa ref, o paulit-ulit na ininit, magiging ganap na iba ang kwento. Sa oras na ito, ang mga compound sa pagkain ay maaring magbago ngang istruktura na lumilikha nga substance na mahirap kilalanin at iprosesong katawan. Upang salain ang gas substance na ito, ang glomeruli ay kailangang magtrabaho ng labis, tulad ng isang manipis na net na kailangang magsalain ng makapal at maruming tubig na may maraming dumi. Sa paglipas ng panahon, ang labis na pasanin na ito ay magdudulot ng pinsala sa mga microscopic filtering membranes, microscopic tears, at pagkatapos ay unti-unting hahantong sa pamamaga at fibrosis. Ang nakakabahala dito ay ang bato ay walang malinaw na sensory nerves tulad ng maraming iba pang organ. Nangangahulugan ito na kahit na nagsimula na at umunlad ang pinsala, maaring hindi ka makaramdam ng anumang malinaw na senyales, ang bato ay tahimik na naktitis, tahimik na humihina, hanggang sa isang araw ay kailangan ng mabigay ngang mas malinaw na sintomas ang katawan. May mga umaga nagigising ka at makita mo ang bahagyang pamamaga ng iyong talukap ng mata o makaramdam kang pagod na walang malinaw na dahilan na sa tingin mo ay senyales lamang ng pagtanda. Ngunit sa profesional na pananaw, iyon ay maaring napakaagang senyales na ang kakayahang maksalala ng bato ay naapektuhan na ng malaki. At sa kasamaang palad, kapag malinaw nang lumitaw ang masenyales na ito, minsan ang kidney function ay bumaba na sa malaking porsyento. Sa pananaw natural medicine, ang sakit sa bato ay hindi isang biglaang pangyayari kundi resulta ng isang mahabang proseso nga akumulasyon. Sa bawat pagkakataon na kumakain ka ngang hindi angkop na pagkain, sa bawat pagkakataon na binabaliwala mo ang isang maliit na senyales ng katawan, ay sa bawat pagkakataon na nag-ambak ka sa prosesong iyon. Ang malason ay unti-unting naipon sa dugo, ang talama na pamamaga ay nakpapatuloy, at ang maselula ng bato ay walang sapat na oras upang gumaling. Kapag ang sitwasyong ito ay paulit-ulit sa loop ng maraming taon o maging dekada, sa isang punto, hindi na kayang bumawi ng katawan. Ang maselula ng bato ay nasisimulang humina ng maramihan at ang hindi na mababalik na proseso ay fibrosis ay magaganap. Isang pagkakamali na madalas kong nakikita sa marami sa inyo ay ang paniniwala na sapat na ang hindi pakain ng ma-processed food sa labas. Ngunit hindi ganun kasimple ang realidad. Maging ang magalutong bahay na pagkain, kung hindi naimba ng maayos, ininit ng paulit-ulit, o inimba ng masyadong matagal,
ay maaring maging malaking pasanin sa bato. Minsan naniniwala tayo na pwede pakainin dahil walang amoy sira ang pakain. Ngunit sa loop, nagbago na ang istruktura nito sa paraang hindi nakikita ng mata. Gusto kong pag-isipan ninyo ang isang napakahalagang tanong. Ang pagkain ba sa hapak ngayon ay nakpapalusok o nakpapahina sa iyong katawan? Hindi ito isang teoretikal na tanong, kundi isang praktikal na tanong na konektado sa bawat pagkain, sa bawat araw ng buhay. At sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang bawat partikula na uri ng pagkain. Ang mga bagay na tila walang pinsala ngunit maaring maging malaking pasanin sa bato kapag inimba ng hindi wasto, ang mahalaga ay hindi ang matakot kundi ang lubos na maunawaan upang aktibong protektahan ang sarili. Ikatlong bahagi. Tatlong pagkain naka. Imba sa ref na naka kasama sa bato, panganib ngang kidney failure. Narito ang tatlong uri ng pagkain na madalas nating itinatago sa ref na sa akala natin ay ligtas, ngunit maaring tahimik na nagdudulot ng pinsala sa ating mga bato. Unang uri ng pagkain. Mga nalinutong dahon-dahon gulay. Ang unang pagkain na gusto kong bigyan ninyo nga espesyal na pansin at isa ring pinakapamilyar sa mga Pilipinong hapagkainan ay ang mga dahon-dahon gulay na naluto na at inimba sa ref para ulit-ulitin. Sa unang tingin, mukhang walang pinsala at isa pa ngang matipid at masinop na gawi. Ngunit sa siyentipikong pananaw at batay sa aking maraming taong karanasan sa klinika, ito ay isa sa mga tahimik na bitag na mapanganib sa bato, lalo na sa mga nasa edad at matatanda, ang gagulay tulad ng kangkong, pechay, ampalaya leaves, alugbati, talbos ng kamote, o labong ay tunay na mahalagang regalo mula sa kalikasan. Mayaman sila sa fiber, vitamina, at mineral na sumusuporta sa panunaw, nagpapababa enge presyon ng dugo, at nagpoprotekta sa mga ugat. Kaya naman, marami sa inyo ang may gawin na magluto ang marami. Pagkatapos ay iimba sa selyadong lalagyan upang unti-unting kainin sa loob ang ilang araw. Sa psikolohikal na pananaw, ito ay pagiging masinop, pagnanais na makatipid, at mabawasan ang trabaho sa kusina. Ngunit sa biolohikal na pananaw, ito ay isang serye ng tahimik ngunit mapanganib na kemikal na reaksyon. Ang mga dahon-dahon gulay ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na nitrat. Sa sariwang estado, ang nitrate ay hindi lamang hindi nakakasama kundi nakakatulong pa nga sa pagpapaluwag ng ugat, sumusuporta sa sirkulasyon, at nagpapanatili ng presyon ng dugo. Ngunit nagsisimula ang problema kapag ang gulay ay naluto, pagkatapos ay lumamig at inimbak sa malamig na kapaligiran sa loob ng maraming oras o maging ilang araw. Sa oras na ito, sa ilalim na, epekto na bakterya at proseso na oksihenasyon, ang nitrate ay unti-unting nagiging nitrite. At hindi pa doon naktatapos ang kwento. Kapag kinuha mo ang gulay na iyon at ininit muli at kinain, ang nitrite ay patuloy na makikipag-ugnayan sa mga compound sa protina upang bumuonge isang substance na tinatawag na nitrosamin. Ito ay isang compound na paulit-ulit ng binabalaan ng mga siyentista tungkol sa antas ng panganib nito hindi lamang sa bato, kundi sa buong sistema ng metabolismo. Gusto kong isipin ninyo sa isang simpleng paraan. Kapag pumasok ang nitrosamina sa dugo, kailangang iyong gabato na magtrabaho ng labis. Ang glomeruli, na napakanipis na filtering membrane, ay kailangang magtaas ang filtration pressure ng maraming beses upang subukang alisin ang lason na ito mula sa katawan. Ito ay tulad ng pagpilit sa isang manipis na net na panatilihin ang makapal, madumi, at puno ang dumi na tubig. Maaga o huli, masisira ang net na iyon, masisira at mawawalan ng function. Kapag nasira ang filtering membrane, ang mahahalagang molekula tulad ng protina ay magsisimulang tumagas. At iyon ang dahilan kung bakit maaring makita mo ang bula sa ihi. Sa katagalan ang maliliit na ugat sa bato ay titigas, mawawalan ng pagkalastiko at ang kakayahang magsalala ay bababa ng hindi na may babali. Ang pinakamalaking alalahanin,
Ko ay hindi ang komplikadong mekanismong siyentipiko kundi ang katotohanang, nagsisimula ang lahat mula sa isang napakaliit, napakapangkaraniwang gawi, isang platong tirang gulay, isang paisip na kakainin ko na lang bukas para hindi masayang. Ngunit hindi mo alam na nadarada ka ngang isang blok sa daan patungo sa pagkabigo ngang bato sa pilosopiya ngang buhay. May isang bagay na napakahalaga upang pag-isipan. Ang halaga ng maling pagtitipid ay madalas na mas mahal kaysa sa halaga ng tamang pagpili mula sa simula. Maaari kang makatipid ng kaunting pera ngayon, ngunit kung kapalit nito ay kalusugan, lalo na ang kalusugan ng bato, ang halaga na babayaran sa hinaharap ay daan-daan o maging libu-libong beses na mas malaki. Kaya, ang pinakamataas at praktikal na payo na gusto kong ibigay sa inyo ay, ang nalutong gulay ay dapat kainin sa isang kainan lamang, at pinakamabuting kainin agad habang sariwa at mainit pa. Kung may matira, lakasan ang loob na itapon, huwag manghinayang. Dahil ang iyong kalusugan ay hindi dapat ipapalit sa anumang maliit na pagtitipid. Ikalawang uri ng paggain. Mga inadobong karne at isda o may maalat at matamis na timpla. Ang pangalawang pagkain na gusto kong bigyan ninyo, espesyal na pagmumuni-muni ay ang mga karne at isda na inasinan o tinimplahan ng maalat matamis at pagkatapos ay inimba sa ref para unti-anting kainin. Ito ay mapakaing napakapamilyar sa mahapa kainan ga. Pilipino tulad ng adobo, tinola, kinamatisang isda, bopis, o manok na may patis, hindi may kakaila, na ang mapakaing ito ay nakakapagmangang kumain, lalo na kapag humina ang panlasa sa pagtanda. Kahit kaunting piraso lang, ay maaring mapasarap sa iyong pagkain. Ngunit, sa pananaw ng medisina at pisyolohiyang bato, ang mga pagkain ito na tila walang pinsala ay nadudulot ng napakalaking metabolic stress sa katawan, lalo na sa mga nasa edad na. Ang panganap ay hindi nasa karne o isda mismo kundi sa paranang pagluluto at pakiimbak natin sa mga ito. Kapag nagluluto ka nga manilagang pagkain o fresh ru, fresh ra. Fresh ra malasa madalas tayong gumagamit ng asukal, patis, toyo, at maging mga matatamis na sirup. Kapag ang protina sa karne o isda ay pinasama sa asukal sa mataas na temperatura, magaganap ang isang chemical na reaksyon na lumilihang nga compound na tinatawa na advanced glycation end products, AGAS. Ito ay masangkap na malakid at napakahirap na masira sa katawan. Kapag ang pagkain ay lumami at inimba sa ref, patuloy na nagaganap ang proseso ng oksihenasyon. Ang tabang hayop, mataas na dami nga asin, at ang nga AGAs ay makukumpol-kumpol na bumubuo ng isang siksik na masa. Kapag kinain mong muli, lalo na pagkatapos initin, ang makompound na ito ay papasok sa dugo at magiging tunay na pasanin sa sistema ng sirkulasyon at sa bato. Gusto kong isipin ninyo sa isang madaling maunawaang paraan. Ang nga ugat sa bato ay tulad ng napakaliit at maslang tubo. Kapag pumasok ang malakit na sangkap tulad ng AGS, didikit sila sa dingding ng ugat na magpapababa ng pakalastiko at magdudulot ng talamak na pamamaga. Samantala, ang mataas na antas ng sodium mula sa maalat na pampalasa ay magpapalitaw ng tubig sa loob ng ugat na magpapataas ng presyon at magdudulot ng labis na pamamaga sa mga ugat na ito. Ang kombinasyon ng toxins mula sa asukal at asin ay isang double blow sa bato. Hindi lamang ito nagpapataas ng presyon ng dugo kundi nagdudulot din ng pagkasira sa metabolismo ng asukal sa dugo. At tulad ng alam ninyo, ang mataas na presyon ng dugo at diabetes ay ang dalawang pangunahing sanhingang pagkabigo ng bato. Kaya, ang pagpapanatili ngang gawin ng pagkain ng maalat matamis na pagkain inimbak sa ref araw-araw ay para mo na ring inilalagay ang iyong katawan sa tuloy-tuloy na mataas na panganib kahit kaunting dami lang bawat pagkain. Sa pananaw ngang pilosopya ngang buhay, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay. Ang labis na lasa sa panlasa ay kadalasang labis na pabigat sa katawan.
Ang nga pakaing napapatingkat ng ating panlasa sa sandali ay minsan ang nga pakaing pinakamahal na babayaran ng katawan sa mahabang panahon. Ang makabataan ay maring mas makatiis, ngunit sa mga matatanda, bawat maliit na pagkakamali sa pagkain ay maring mag-ipon upang maging malaking kahihinatnan. Hindi ko sinasabi na kailangan mong ganap na tanggalin ang nga tradisyonal na pagkain ito, isang espesyal na kainan, isang pagtitipon ng pamilya, pagtikim ng kaunti habang sariwa pa, at bagong luto ay hindi malaking problema. Ang mahalaga ay kailangan mong itigil ang gawin ng pag-imbak at paulit-ulit na paggamit sa loop ng maraming araw. Ang aking taos pusong payo ay, unahin ang pagkain ng sariwa, magluto lamang ng sapat, bawasan ang alat at tamis, at tingnan ang bawat pagkain hindi lamang upang mabusog kundi upang pangalagaan ang buhay sa isang napapanatiling paraan. Iyan ang pinaka-practical at pangmatagalang paraan upang protektahan ang iyong nga bato. Ikatlong uri ng pagkain. Nga binusang butil at mani na nilagyan ng pampaalsa, timpla. Ang ikatlong pagkain na gusto kong ibahagi sa inyo ay sa unang tingin ay tila walang pinsala at marami pa nga ang itinuturing itong pangkalusugan, ngunit sa katunayan ay naktatago ngang maraming panganib kung ginagamit ng hindi wasto. Ito ang mapakain gawa sa butil at mani na tinimplahan o pinroseso at inimba ng matagal. Ang mga pagkain tulad ng minatamis na mani, nilagang mais, roasted cashews na may pampalasa, o pritong isda na may mani ay napakapamilyar sa mga Pilipinong hapagkainan, lalo na sa mga nasa edad at matatanda. Kapag mas naging interesado ka sa kalusugan ng puso at utak, lubos akong sumasang-ayon na ang natural na kalikasan ngang mamani at butil ay napakahalaga. Naglalaman sila ang maraming unsaturated fatty acids na may kakayahang tumulong sa paglilinis ngang mga pader ng ugat, nakpapabuti ngang sirkulasyon ng dugo, at nakbibigay ngang matatag na enerhiya sa katawan. Ngunit ang mahalaga na napapabayaan ng marami ay ang halaga ng pagkain ay hindi lamang nakasalalay sa orihinal nitong kalikasan kundi nakasalalay din ng malaki sa paraan ng paghahanda at pag-imbak. Marami sa inyo ang may gawi na mag-ihaw o maglutong maraming mani, pagkatapos ay ilagay sa salyadong lalagyan at itago sa ref upang unti-unting kainin sa loob ang maraming araw o maging linggo. Ang gawaing ito ay nagmumula sa pagtitipid at kaginhawaan. Ngunit sa siyentipikong pananaw, ito ay isang tahimik ngunit mapanganib na pagkakamali. Kapag ang makamani ay duman, sa mataas na temperatura sa proseso ang pag-ihaw, ang istruktura ng taba sa loop ay nagsimula ng makbaho. Kung pagkatapos ay patuloy, itong may lantat sa hangin o halumigmig sa kapaligiran ng ref, mabilis na magiging oxidized ang mataba na ito o tinatawag na rancidity. Kailangan ninyong maunawaan na kapag ang langis sa mani ay naging rancid, hindi na ito nutrient kundi nagiging isang uri ng lason na nadudulot ng pamamaga. Ang mas nakakabahala ay sa basa at selyadong kapaligiran, maaring lumitaw ang malilit na uringang amag o mikrobyo sa ibabaw ng mapakaing ito na hindi nakikitang mata. Ang nga mikrobyong ito ay gumagawa ng isang napakadelikadong lason na tinatawag na aflatoxin. Ito ay isa sa mga lason na binabalaan ng medisina na malapit na naunay sa kanser sa atay at pinsala sa bato. Gusto kong huminto kayo sandali upang mas malalim na pag-isipan. Ang pinakamapanganib ay hindi ang mga bagay na may mapait, na lasa o malinaw na masamang amoy, kundi ang mga pagkain na mukhang normal, pa rin ngunit tahimik nang nabago ang kalikasan. Hindi nasisira ang aflatoxin sa karaniwang mataas na temperatura, ibig sabihin, kahit ininit mo o niluto, ang lason na ito ay nananatili at pumapasok sa katawan. Kapag nasipsip ang lason na ito, ang atay ang unang organ na kailangang magproseso, ngunit kung ang dami ngang lason na naipon ay lumampas sa kakayahan nitong mag-detoxify, unti-unting masisira ang maselula ngang atay. At kapag humina ang atay, ang daloy ng dugo na naglalaman ng hindi na prosesong lason ay patuloy na bababa sa bato, ang huling organ ng pagsala ng katawan.
Ito ang panahon kung kailan nangyayari ang tinatawa ng medisina na liver-kidney connection. Ibig sabihin, kapag ang atay ay labis na nagtrabaho, ang bato ang maghihirap. Ito ay tulad ng isang two-layer na sistema ng proteksyon. Kung masira ang unang layer, ang pangalawang layer ay direktang atakihin ng maraming beses na mas matindi ang presyon. Sa katagalan, ang glomeruli, ang napakaliit at maslang filtering units, ay masisira, makakaroon ng pamamaga at fibrosis, nahahantong sa hindi na may babalik na pagbabangang function. Maraming beses ko nang nakita sa aktwal na sitwasyon ang mga tao na palaging naniniwala na sila ay kumakain ng maluso, hindi gumagamit ng fast food, hindi umiinom ng soft drinks, ngunit napapanatiling gawin ng pagkain ng binusang mani na matagal nang nakaimba. At ang gawin na iyon na inakalang mabuti sa kalusugan ay naging sanhingang pinsala sa atay at bato ng hindi nila nalalaman. Kaya, ang aking taos-pusong payo sa inyo ay, bumalik sa pagiging simple at natural. Kung gusto mong gumamit ng mani, pumili ng sariwang mani na hindi pa naproseso. O kung magbubusa man, gawin lamang ang kaunting dami na sapat para sa maikling panahon. Mahigpit na iwasan ang matagal na paimba, lalo na sa basa o hindi selyadong kapaligiran. Kung sa ref mo ngayon ay may mga pagkain na matagal nang nakaimba, lalo na ang mapinrosesong mani, sana ay makaroon ka nga sapat na determinasyon upang itapon ang mga ito. Hindi ito pagtatapon nege pagkain kundi isang pagprotekta sa sarili. Ikaapat na bahagi. Masenyales na pahingi ng tulong mula sa katawan matapos mong aktibong alisin ang tatlong grupo ngang mapotensyal na mapanganib na pagkain mula sa iyong kusina, ang susunod na hakbang na hindi gaanong mahalaga ay ang pag-aral na makinig sa iyong katawan. Gusto kong ulitin ang isang pangunahing punto. Ang bato ay isang tahimik na organ. Hindi ito sumasakit, hindi ito nagpoprotesta ng matindi tulad ng puso o tiyan. Ngunit hindi rin ito ganap na tahimik. Nagpapadala ito napakabanayad, napakaliit na senyales, tulad ng gabulong na babala na kung hindi mo papansinin, ay hindi mo sinasadya na mapapabayaan. Maraming beses na akong nakakita na atwal na kaso at ang kwento ni Lola Nena, 65 taong gulang, ay isang halimbawa na napapakumbaba sa akin. Siya ay isang simpleng babae, buong buhay na, nag-alaga sa kanyang pamilya, at laging naniniwala na siya ay kumakain ng malusok dahil hindi siya kumakain sa labas at hindi gumagamit ng nga produktong pang-industriya. Ngunit ang kanyang labis na gawis sa pagtitipid, paulit-ulit na pag-init ng pagkain, ay tahimik na nagpapahina sa kanyang kalusugan. Nang mapansin niya ang pamamaga ng kanyang talukap ng mata, at ang kanyang katawan ay tila mabigat na may di nakikitang layer ng tubig, hindi na simple ang sitwasyon. Ang diagnosis ng stage 3, chronic kidney disease, ay parang isang huli na tawag para magising. Ang nakakabahala ay ang sanhi ay hindi isang malaking bagay kundi ang maliliit na gawi na paulit-ulit araw-araw. Mula sa siyentipikong pananaw at aktwal na karanasan, masasabi kong bago pa man lubos na humina ang bato, ang katawan ay laging nabibigay ng tatlong malinaw na senyales ng pahinging ng tulong. Unang senyales, ang kalagayan ng ihi sa umaga. Ito ang pinakamatapat na salamin ng kalagayan ng bato. Kung makikita mo ang maliliit na bula sa ihi, tulad ng sabon, at hindi ito mabilis na nawawala, hindi ito normal na pangyayari. Sa medisina, ito ay senyales ng proteinuria, ibig sabihin, ang protina, isang mahalagang sangkap na dapat manatili sa dugo, ay tumutulo palabas. Nangyayari lamang ito kapag nasira ang filtering membrane ng glomeruli. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang isang maliit na bula ng tubig ngayon ay maaring isang malaking butas bukas kung patuloy mong babaliwalain. Ikalawang senyales. Pamamaga sa mukha, talukap ng mata, o bukong-bukong.
Hindi lamang ito senyales ng pagod o kakulangan sa tulog tulad ng iniisip ng marami. Kapag humina ang bato, humina ang kakayahan nitong mag-alis ng sodium at tubig. Kinakailangan ng katawan na panatilihin ang tubig bilang isang paraan ng paprotekta sa sarili. Ngunit ang pagpapanatili na ito ay lumilikha na tahimik na presyon sa buong sistema na sirkulasyon. Sa umaga, nakikita mong namumaga ang iyong talukap ng mata? Sa hapon, nakikita mo ang marka sa iyong bukong-bukong kapag pinindot? Ito ay senyales na ang katawan ay labis na nagtatrabaho at ang bato ay napapagod. Ikatlong senyales. Matagal, napakapagod, kawalan ng sigla, na walang malinaw na dahilan. Ito ang pinakamadaling baliwalain na senyales dahil iniisip ngang marami na ito ay dahil sa edad. Ngunit ang totoo, kapag hindi na epektibong nalilinis ng bato ang dugo, ang nalason tulad ng nitrogenous waste at acid ay nagipon sa katawan. Ang masangkap na ito ay direktang nakakapekto sa utak at kalamnan na nagdudulot sa iyo ng pakiramdam ng labis na pagod, kawalan ng enerhiya, pagkawalan ng gana, at maging pagduduwal. Hindi ito ordinaryong pagod kundi pagod mula sa loob nga selula. Hindi mo dapat baliwalain ang mga senyales na ito. Bukas ng umaga, suriin ang iyong ihi at ang iyong muha. Kung ipinapangako mong gagawin ito, mangyaring makomento ngang Dr. Maria sa ibaba. Ang determinasyong iyon, sa isang salitang O, ay magiging matibay na panangga na magpoprotekta sa iyo mula sa takot sa dialysis center. Ikalimang bahagi, paglutas sa mga maling pakaunawa tungkol sa tradisyonal na pagkain. Matapos mong simulang bigyang pansin ang mga tahimik na babala ng iyong katawan, ang susunod na hindi gaanong mahalagang hakbang ay ang muling pagtingin sa mga paniniwala na pinanghahawakan natin sa loob ng ilang dekada. Mayroong mabagay na tila napakapamilyar, napakatama sa kultura ng pagkain. Ngunit kapag tiningnan sa ilalim ng modernong siyentipikong pananaw at iking maraming taong karanasan sa klinika, kailangan kong sabihin ang totoo na hindi lahat ng tradisyonal ay mabuti para sa bato. Unang maling pagkaunawa. Halos ganap na paniniwala sa burong mangga, burong isda, at iba pang pampalat. Mula nun hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala na ang fermented food ay tagapagligtas ng digestive system. Hindi iyon mali kung titiknan sa pananaw ng bituka. Ngunit kailangan mong maunawaan na ang bawat organ sa katawan ay may sariling limitasyon sa pagtitiis at ang bato ay napakasensitibo sa sodium o asin. Kapag kumakain kang burong mangga, burong isda o bagong ng marami araw-araw, ang pumapasok sa katawan ay hindi lamang kapaki-pakinabang na bakterya kundi pati na rin ang napakataas na dami nga asin na lumampas sa physiological na pangangailangan. Ang dami nga asin na ito, kapag pumasok sa dugo, ay magpapataas ng osmotic pressure na magdudulot sa katawan na panatilihin ang tubig upang balansehin. Ang resulta ay tataas ang presyon ng dugo, at ang presyon na ito ay direktang makakaapekto sa napakaliit na capillaries sa glomeruli na magdudulot ng pamamaga, pinsala at sa kalaunan ay fibrosis. Sa mas malalim na pananaw, madalas kong sinasabi sa mga matatanda na hindi takot ang bato sa kakulangan, takot lang ito sa matagal na labis na pasanin. Ilang pirasong gurong mangga upang pasiglahin ang panlasa ay ayos lang. Ngunit kung gagawin itong pangunahing pagkain araw-araw, para mo na ring tahimik na pinapahina ang buhayng bato ng paunti-unti. Kaya. Alamin kung paano ibalik ang mga fermented food sa tamang lugar nito. Isang pantulong na pampalasa lamang at hindi ang pundasyon ng pagkain. Ikalawang maling pagkaunawa. Ang paniniwala na ang alak ng bigas o herbal wine ay nakakatulong sa pagpapaluso ng katawan at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ito ay isang paniniwala na malalim
na nakaugat sa maraming henerasyon, lalo na sa mga nasa edad at matatanda. Ngunit sa pananaw ng pisyolohiya, kailangan kong linawin na ang alcohol ay hindi nutrient kundi isang substance na may malakas na diuretic at dehydrating effect. Kapag umiinom ka nga ang katawan ay pinasisigla na patuloy na mag-alis ng tubig sa pamamagitan ng bato. Nagdudulot itong pakbabang daming tubig sa dugo habang ang nga basura, acid, at lason ay nagiging mas puro. Isipin ang iyong bato bilang isang ilog na nangangailangan ng tubig upang walisin ang basura. Ngunit kapag regular na umiinom ngang unti-unting kumakaunti ang tubig sa ilog na iyon at kailangan ng bato na salain ang lason sa tuyong kondisyon, tulad ng pagtatrabaho sa isang kapaligiran na kulang sa mga kondisyon ng buhay. Sa katagalan, magpapatas ito, nege, panganib na magkaroon nege bato sa bato, impeksyon at pinsala sa mga ugat nege bato. Hindi lang iyon, nakakaapekto rin ang ala sa atay, at tulad ng naibahagi ko na, ang atay at bato ay dalawang hindi mapaghihiwalay na bahagi. Kapag uminangatay, ang bato ang magdadala inehe karagdagang trabaho at magsisimula ang espiral inehe pagina. Mula sa aking karanasan, maraming kaso ang pagbabaang kidney function sa mga matatanda ay hindi na mula sa mga komplikadong sakit kundi mula sa mga gawi na inakalang mabuting ngunit nakakasama na paulit-ulit araf-araf. Ang isang maliit na baso nga ala ngayon ay maring hindi madulo ngang problema, ngunit kung ito ay maging isang matagal na gawi sa ngang maraming taon, ang halaga na babayaran ay hindi maliit. Ikaning na bahagi. Tatlong ginaturaw na tagapagligtas para sa bato, matapos mong maunawaan, ang bagay na dapat iwasan at simulang ayusin, ang iyong magagawi sa pamumuhay. Ang susunod na tanong na tinatanong ng marami ay, ano ang dapat nating aktibong idagdag upang natural at matatag na suportahan ang pagaling ng bato? Gusto kong ibahagi sa inyo na hindi nangangailangan ng maraming komplikadong bagay ang katawan ng tao. Minsan, ang tunay na tagapagligtas ay nagmumula sa pinakasimpleng, pinakamalapit na bagay sa pang-araw-araw na buhay. Unang dakilang tagapagligtas, malinis na tubig na pinainit sa lubang maraming taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda. Napansin ko na mayroong isang gamot na mayroon ang lahat ang ngunit kakaunti ang gumagamit ng tama. Iyon ay tubig. Ngunit hindi ito peg-inom lamang ng sapat na dami sa isang mekanikal na paraan, kundi peg-inom sa tamang oras, tamang temperatura, at tamang paraan. Ang isang baso ngang maligamgam na tubig sa umaga, pagising pa lamang, na iniinom gahandahan nang hindi nagmamadali, ay ang pinakamabait na paraan upang i-activate ang sistema ng pag-aalis ng bato pagkatapos ang mahabang pahinga sa gabi. Sa biolohikal na pananaw, kapag ang katawan ay kakagising pa lamang, ang dugo ay medyo makapal. Ang mga basura na naipon pagkatapos ng nighttime metabolism ay nananatili pa rin. Sa oras na ito, ang maligamgam na tubig ay tulad ng isang maliit na ilog na dumadaan sa bawat ugat na tumutulong sa pagtunaw at pagwalis ng mga microscopic waste na nakadikit sa glomeruli. Madalas kong inihahalin tulad ito sa paglilinis na iyong filter bawat umaga sa halip na hayaan itong magtrabaho ng labis. Walang gamot na makakapalit sa simple ngunit malalim na gawin na ito. Ikalawang tagapagligtas, avocado. Sa parehong modernong medisina at tradisyonal na medisina, ang pagkain na mayaman sa potassium tulad ng avocado ay lubos na pinahahalagahan sa pagsuporta sa paggana ng bato. Ang avocado ay hindi lamang isang simpleng prutas kundi isang mahalagang pinakmumulan ng nutrients, mayaman sa antioxidants, lalo na ang monounsaturated fats. Ang mga compound na ay may kakayahang tumulong sa pagbabanga pamamaga, pagprotekta sa mga ugat, at pagsuporta sa paglilinis na daloy na dugo. Gayunpaman,
Ang mahalaga ay nasa paraan ng paggamit. Kung gagamitin mo ang abukado sa mga pagkaing mayaman sa asin o asukal, ang benepisyo ay malaking mawawala. Sa halip, dapat mo itong kainin ng sariwa, ihalo sa smoothie, o idagdag sa salad upang ang katawan ay ganap na makasipsip ng natural na essence. Palagi kong pinapayuhan na ang mabuting pagkain ay hindi na sa pagiging komplikado kundi na sa pagpapanatili ng orihinal nitong kalikasan. Kapag kumain ka ang simple, ganap na tatanggapin ito ng katawan. Ikatlong tagapagligtas. Mga natural na diuretic na pagkain tulad ng pipino at pakwan. Ito ay mga pamilyar na pagkain. Madaling hanapin o ngunit may malaking halaga sa excretory system. Ang kanilang espesyal na katangian ay nasa mataas na nilalaman ng tubig na sinamahan ng natural na potassium na tumutulong sa katawan na ayusin ang balansa ng tubig at electrolytes sa isang banayad na paraan. Hindi tulad ng synthetic diuretic drugs na maring magdulot ng biglang kawalan ng balanse. Ang mga pagkain ito ay gumagana bilang mga tahimik na taga-suporta na tumutulong sa bato na mag-alis ng labis na sodium at basura ng paunti-unti, matatag at ligtas, para sa mga madalas na nakakaranas ng pamamagang ng paa at pakiramdam na mabigat ang katawan, ang pagdarada ng sariwang pipino sa pang-araw-araw na pagkain ay hindi lamang nakakatulong na mabawasan ang pag-ipon ng tubig kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng gaan at kaginhawaan sa katawan. Ngunit gusto ko ring bigyang diin ang isang pangunahing punto. Walang pagkain na milagro kung kulang ang pagiging moderate at kaalaman. Making ang makatakapaligtas na ito kung kakamitin ng labis o sa maling paraan ay maring makdulot na hindi hustong epekto. Ang kalusugan ay hindi namumula sa isang pagkain, lamang kundi namumula sa pangkalahatang pagkakaisa sa pagitan ng pagkain, pamumuhay at isipan. At kung sa tingin mo ay nararapat mong isabuhay ang nilalaman na ito, mangyaring maiwan ng komento ngang anam sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig ka, kundi isa ring maliit na pangako sa iyong sariling kalusugan. Ikapitong bahagi. Ang pinakamahalagang gawi para sa bato na magpahinga. Kahit gaano pa kaganda, ang mga pagkaing pipiliin mo, gaano ka pa kadalas uminom ng tubig ng tama o magdagdag ng mahahalagang nutrients, kung hindi mo babaguhin ang pangunahing gawi na ito, ang lahat ng pagsisikap na ayon ay madaling maging hindi buo. Ang gawin na gusto kong pag-usapan ay ang tuloy-tuloy na pagkain sa buong araw, nang hindi binibigyan ang katawan ng sapat na oras upang mapahinga. Marami sa inyo, lalo na sa mga nasa edad at matatanda, ay madalas na may paniniwala na mas maraming, maliliit na pagkain ang mas makapagbibigay ng lakas, na ang matanda at mahinang katawan ay kailangang tuloy-tuloy na bigyan ng enerhiya. Ngunit sa modernong siyentipikong pananaw, ito ay hindi sinasadyang nakdudulot sa katawan na patuloy na magtrabaho ng walang pahinga, lalo na ang digestive system at bato. Kapag kumakain ka mula umaga hanggang gabi at maging engpek snack sa gabi, halos walang oras ang katawan na huminto at lumipat sa self-repair mode. Gusto kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang mekanismo ng katawan na tinatawag na autophagy. Ito ay isang kahangahangang prosesong biolohikal kung saan automatikong nililinis ng katawan ang nalumang, nasirang selula at nagre-regenerate ng bagong, mas malusok na selula. Ngunit ang kondisyon upang ma-activate ang mekanismong ito ay napakasimple ngunit napakahirap para sa marami. Iyon ay kapag ang katawan ay hindi tumatanggap ng karagdagang pagkain sa loob ng sapat na mahabang panahon. Kapag kakatapos mo lang kumain, unahin ng katawan ang lahat ng enerhiya sa panunaw, pagsipsip at metabolismo ng nutrients. Sa oras na iyon, halos humihinto ang proseso ng paggaling. Ngunit kapag walang laman ang tiyan, ang katawan ay lilipat sa ibang estado, isang estado na madalas kong tinatawag na internal organ maintenance mode. Sa estadong ito, ang bato ay may pagkakataon
na mabawasan ang filtration pressure. Ang mga selula ay may oras upang gumaling sa microscopic damages at ang buong biological system ay nagsisimulang magbalanse muli. Madalas kong ibinabahagi sa aking mga pasyente na ang pakiramdam ng bahagyang gutom ay hindi senyales ng kahinaan kundi senyales na ang katawan ay nagsisimula na sa proseso ng pagaling. Ang pagtunong ng tiyan na marami ang nakakaramdam na hindi comfortable ay sa katunayan ay isang positibong senyales na ang digestive system ay napapahinga at ang mapanloob na organ kasama na ang bato ay may pagkakataon na gumaling. Ang gawin na ipinapayo ko sa inyo na itayo ay ang panatilihin ang isang walang laman na tiyan ng hindi bababa sa 12 oras mula pagkatapos ng hapunan hanggang sa almusal kinabukasan. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong ma-fasting ng mahigpit kundi kumain ng hapunan ng mas maaga at iwasan ang pagkain sa gabi. Ang isang magaan na hapunan na maagang natapos ay makakatulong sa katawan na makapaso sa mas malalim na estado ng pahinga sa gabi. Kung simula ngayong araw, ay makakapagsimula ka ng isang maliit na pagbabago tulad ng pagtigil sa pagkain sa gabi, pagbibigay ng pahinga sa katawan bawat gabi, hindi lamang ito isang magandang gawi kundi isang mahalagang hakbang sa pagprotekta at pagpapahabol ng buhay ng bato. At minsan, ang nga pagbabago na tila, napakasimple ay nagdudulot ng mga resulta na walang gamot ang makakapantay. At kung patuloy ka pang nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan kang mag-iwan ng numero 8 sa bahagi ng komento. Iyan ang paraan para malaman kung natanggap mo ang magandang impormasyon at nakita mong kapakipakinabang ito. Ikawalong bahagi. 3 hakbang na magagawa ngayon para sa iyo. Matapos nating talakayin ang buong proseso ng pag-unawa sa pinsala at pagaling ng bato, ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang karagdagang kaalaman kundi ang simulan ang pagkilos ng malinaw at pare-pareho. Ibibubuot ko ang buong daan sa pagprotektangang bato sa 3 praktikal na hakbang na magagawa. Hindi komplikado ngunit sapat na malalim upang lumikha ng tunay na pagbabago sa iyong buhay. Unang hakbang, linisin at mahigpit na tanggalin. Pagkatapos mong marinig ang mga ito, sana ay huwag kang mag-atubili. Pumasok sa iyong kusina, buksan ang pamilyar na ref, at tingnan ang lahat sa isang bagong pananaw. Ang nalutong gulay na matagal nang nakaimba, ang nga piraso nga adobong karne na tumigas na ang taba at malakit, o nga latang mani na bahagyang inamak na nasa tingin mo ay sayang itapon, ang lahat na iyon ay hindi napakain kundi naging pasanin, potensyal na lason sa bato. Naintindihan ko ang pakiramdam ngang panghinayang na napakatao, lalo na sa mga sanay na magtipid buong buhay. Ngunit tanungin mo ang sarili mo, ang isang platong tirang pagkain ba ay sulit na ay pagpalit sa kalusugan at sa natitirang mataon ng iyong buhay? Sa bawat pagkakataon na ininit mo muli ang lumang pagkain, hindi lamang mo pinapainit ang pagkain, kundi hindi mo sinasadya na inilalagay sa katawan ang nga binagong compound, ang mga bagay na kailangang iproseso bato ng tahimik. Ang pagpapakawala dito ay hindi lamang paglilinis ng kusina kundi pagpapalaya rin ng katawan mula sa mga bagay na hindi naangkop. Ikalawang hakbang, baguhin ang paraan ng pagluluto at pagkain. Isa sa mapinakakaraniwang pagkakamali na madalas kong nakikita ay ang gawin ng pagluluto ng marami upang unti-unting kainin. Ito ay namumula sa pagnanais na makatipid ng oras at pagsisikap ngunit hindi sinasadya ay nawawala ang halaga ng buhay ng pagkain. Ang pagkain kapag sariwa pa ay nagdadala ng natural na enerhiya. Ngunit kapag dumaan na sa maraming beses na pag-init at pag-imbak, halos wala na ang buhay na iyon. Sanayin ang sarili na maganda ngang sapat na dami ngang pagkain para sa isang kainan. Unahin ang mga simpleng paraan ng pagluluto tulad ng pagpapasingaw, pagpapakulo. Panatilihin ang orihinal na lasa at natural na nutritional value. Ang mapampalasa tulad ng patis,
burong mangga, at makapakaing mayaman sa lasa ay panatilihin sa katamtamang dami bilang eksen, huwag kailanman hayaan ang mga ito na maging pangunahing bahagi na bumubuo sa pagkain. Sa mas malalim na pananaw, ang pagbabago ngang paraan ng pagluluto ay ang pagbabago rin ng paraan ng pagtrato natin sa ating katawan. Ang pagkain ay hindi lamang upang mabuso kundi upang magbigay ng nutrisyon. Kapag nagluluto ka ng may kamalayan, bawat pagkain ay magiging isang gawa ng paalaga sa sarili at hindi na isang walang isip na paulit-ulit na gawi. Ikatlong hakbang. Magdagdag ngigay tagapagligtas at magbigay ni tunay na pahinga. Bawat umaga pagising, simulan ang araw sa isang baso ng maligamgam na tubig, inumin ng dahan-dahan tulad ng isang banayad na ritual upang gisingin ang katawan. Sa pang-araw-araw na pagkain, maari kang magdagdag ng natural na pagkain tulad ng abukado, pipino, bagay na hindi mamahalin ngunit may matata na halaga sa pagsuporta sa bato. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay bigyan ang katawan ng tunay na oras para magpahinga. Gumawa ng agwat ng hindi bababa sa 12 oras sa pagitan ng hapunan at almusal kinabukasan. Hindi lamang ito isang prinsipyo sa pagkain kundi isang paraan upang i-activate ang mekanismo ng autophagy na tumutulong sa katawan na linisin, ayusin at mag-regenerate mula sa loob. Kapag nagpapahinga ang tiyan, nababawasan din ang pasanin ng bato at ang proseso ng pagaling ay tahimik na magaganap ng hindi mo nakikita. Mahal kong mga kaibigan, ang bato ang huling depensa. Kapag malubha na ang pinsala, napakahirap nang bumalik sa orihinal na estado, ngunit hindi iyon nangangahulugan na tayo ay walang magawa. Sa kabaliktaran, bawat maliit na pagpipilian sa pang-araw-araw na buhay, mula sa pagtatapon ng lumang pagkain, pagluluto ng simpleng pagkain, hanggang sa pagtigil sa pagkain sa gabi, ay naambak sa pagprotekta sa bawat maliit na functional unit sa loob ng bato. Ang kalusugan ay wala sa mga modernong kagamitan o mamahaling gamot, kundi nasa mga pang-araw-araw na desisyon na ginagawa mo. Kung simulan mo ang pagbabago ngayon, magbabago rin ang iyong hinaharap. Kung handa ka talagang pumasok sa isang bagong yugtong buhay, kung saan inuna ang kalusugan, sabihin sa iyong sarili ang isang simpleng salita ngunit punong kapangyarihan, buhay. Hindi lamang ito isang salita kundi isang pangako sa iyong sariling katawan, sa iyong pamilya, at sa mga mapayapang taon sa hinaharap. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Medyo malusog tayo.